Sa Rusya, wala nang natitirang oil refinery na hindi pa inaatake ng mga Ukrainian na drone. Ngayong gabi, lumipad ng 1,500 kilometro ang mga Ukrainian na drone at tinamaan nila ang Gazprom Neftekhim Salavat sa Bashkortostan. Iyon ang dating huling malaking tagagawa ng gasolina sa Rusya na hindi pa tinatamaan ng mga pag-atake ngayong 2026. Lahat ng refinery ng langis ay tinamaan na, kaya inuulit na lang ang pag-atake hanggang tuluyang masira ang mga ito. Ang halaga na nangyari ngayong gabi ay minus 11,000 tonelada ng gasolina kada araw at ito ay mga 5% ng kabuuang panloob na pangangailangan ng Rusya. Samantala, sa Altai Krai sa parehong oras, opisyal na isinulat ng administrasyon ng distrito na ang gasolina ay ibinibigay lamang sa pulisya, bumbero, ospital at mga manggagawa sa enerhiya. At ngayon, ang pinakamahalaga, ang agrikultura. Ang mga sakahan at mga serbisyo sa pabahay at utility ay nasa bingit ng paghinto. Paalala ko lang, na yun mismo ang panahon ng pag-aani. At ngayon, ang kinatawan ng State Duma mula sa Altai Krai ay nagsasabi na sa riyon at maging sa buong bansa ay nagbabadya ang isang crisis sa pagkain. Sorry, wala nang makakain. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano ang nasunog na yon, ang sitwasyon sa mga rehiyon ng Russia at bakit hindi na ito basta nagkataon kundi isang tuloy-tuloy na sistema parang nasa conveyor belt na. At ang mahalaga, anong nagtulak kay Putin para hysterical na magdeklara ng malaking problema sa buong Russia? Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito, pero bago magsimula, please mag-subscribe sa channel. Malapit na tayo sa 300,000 subscribers. Magpapasalamat ako ng personal sa inyong pag-subscribe. Kaya noon gabi ng Hulyo, 14 inatake ng mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking petrochemical complex ng Russia, ang oil refinery na Gazprom Neftekhim Salavat sa Bashkortostan. Ang layo mula sa hangganan ng Ukraine ay 1,500 kilometro. Ayon sa mga nakasaksi, maraming pagsabog ang narinig at may makapal na itim na usok na nakita sa ibabaw ng pabrika. Batay sa paunang ulat ng Ukrainian monitoring channel na Supernova, tinamaan ang mga unit ng pangunahing distilasyon ng krudong langis. Ang ABT-20 seksyon ay gumagawa ng vacuum polyethylene na may mataas na densidad, kaya direktang naapektuhan ang sentro ng proseso ng pabrika. Malinaw, sa madaling salita, ang tinamaan ay ang mga BVT at ang acid pump station. Bakit ang ataking ito ang naging sanhi ng malaking pagbabago? Ang totoo niyan, ang Gazprom Neftekhim Salavat ang huling malaking tagagawa ng gasolina sa Russia na hindi pa tinatamaan ng mga pag-atake ng Ukraine noong 2026. Nabawas na 11,000 tonelada ang araw-araw na supply ng gasolina sa Russian Federation, katumbas ng 5% ng pangangailangan sa bansa. Ang laki ng kumpanya noong 2024 ayon sa pinakahuling datos para sa taong yon ay nakaproseso ng mahigit 7 milyong tonelada ng hilaw na materyales ang plantang ito na nakagawa ng 1.5 milyong tonelada ng gasolina at 2.5 milyong tonelada ng diesel. Ngayon, pakinggan natin ang paglalarawan ng pamahalaang Ruso tungkol dito. Kinumpirma ni Radit Habirov, ang pinuno ng Bashkortostan, ang pag-atake sa industrial na zona ng Salavat at binanggit lamang na ang pag-atake ng mga drone ay ganap na napigilan. Ayon sa kanila, may ilang pinagmumulan lang ng usok dahil sa pagbagsak ng mga piraso ng mga napabagsak na drone. Klasikong eksena, nasusunog ang pinakamalaking petrochemical complex pero sinasabi sa mga Ruso na may mga usok-usok lang daw. Usok lang naman ang lumabas, yun lang, wala nang iba. Pagkatapos, sinabi ng mga opisyal na istruktura na hindi raw naapektuhan ang mga pangunahing pasilidad. Sinabi rin nila na tapos na ang pag-apula ng sunog kahit usok lang naman daw ang pinag-uusapan. Nakakatuwa, hindi pa rin nababawasan ang pila sa gasolinahan, bagkus na daragdagan pa at nasa mga opisyal ng Russia na kung ano ang gusto nilang itawag dito. Sa parehong gabi, inatake ng mga drone ng Ukraine ang Afibsky na refinery ng langis sa Krasnodar Krai. Isa ito sa pinakamalalaking planta ng pagproseso ng langis sa timog ng Russia. Ayon sa lokal na command center, may sunog sa planta.
Milinaw ng Ukrainian na mapagkukunan na Krimsky Veter ng unang mga pagsabog ay naganap bandang hating gabi at sumiklab ang malakas na sunog sa lugar ng mga tangke ng imbakan. Narito ang mahalagang detalye. Ang Afipsky Oil Processing Plant ay para sa export ng produkto. Kaya, ang unang atake ay tumama sa lokal na merkado sa Salabat, Bashkortostan. Ang pangalawa naman ay ang Afipsky na refinery ng langis na pangalawa sa kita mula sa dayuhang salapi. Sabay na nagsasagawa ng operasyon ang mga puwersang tanggulan ng Ukraine sa parehong direksyon. At ngayong gabi lang, may naitalang pag-atake sa 16 na lokasyon. Sa bayan ng Afipsky, sa nayon ng Smolenskaya at sa baryo ng Kovalenko. Sa huli, umabot na sa punto ang Russia na kinikilala na nila ang sakuna. Kita na ang mga epekto ng mga pag-atake kahit libu-libong kilometro mula sa linya ng labanan. At dito ay may balita tayo mula sa Altai Krai. Ang Altai Krai ay magaling. Mula sa linya ng labanan at dito ay may balita tayo mula sa Altai Krai. Dito nanalo ang Russia ng unang tagumpay sa ranggo. Продукции всей Сибири. Naikwento ko na kung paano ang mga magsasakang Ruso ay mahiyain at maingat na nagsasabi na pero sa inaharap may malaking problema tayong haharapin kung mawawala ng gasolina. Imposibleng anihin ang pananim kung ang combine o traktora ay naghihintay lang sa daan at di makalabas sa bukid. At ngayon, ang administrasyon ng Bolinski District sa Altai Krai matapos ang pagpupulong ng komisyon para sa mga emerhensya ay naglabas ng dokumento na dapat basahin ng eksakto ayon sa pagkakasulat. Ang sitwasyon sa larangan ng pabahay at mga serbisyong pangkomunidad, pati na rin sa agrikultura, ay itinuturing na lubhang kritikal. Sa mga sektor na ito, mataas ang panganib matigil ang operasyon dahil sa kakulangan ng gasolina. Ayon sa dokumento, sa normal na operasyon, pulisya, bumbero, ospital at manggagawa sa enerhiya lang ang regular na binibigyan ng gasolina. Ang iba, depende na lang kung may matitira pa o paano. Tulad ng nakikita ninyo, wala sa listahan ang mga magsasaka, samantalang panahon pa naman ng anihan para sa kanila. Yung dalawang pribadong gasolinahan dito ay hindi na pala gumagana ilang linggo na. At ayon sa sinabi ng mga lokal na opisyal sa kanilang pahayag sa Kremlin, at ito ay isang CP, napipilitan ng mga tao na magtiyaga sa kung anong meron, bumiyahe sa ibang mga lungsod para kumuha ng gasolina at pumila doon ng 5 hanggang 6 na oras. Sa huli, sa pagpupulong ng komisyon, may lumabas na mungkahi na magdeklara ng state of emergency sa lugar. At heto ang isang biro para sa inyo. Sinabi ng autoridad ng Altai Krai na nakikipag-ugnayan sila sa pamahalaan ng Russian Federation at Ministry of Agriculture para matiyak na may sapat na gasolina ang mga kumpanya ng agrikultura upang maani ang mga pananim. Naku, inosente talaga sila. Wala namang pakialam si Putin sa mga problema ninyo. Isa lang ang iniisip niya, digmaan at pagpatay ng inosenteng taga-Ukraine. Kayo'y itinadhanang magtiis. Kung di ninyo maani ang pananim, wala ring pakialam si Vladimir Putin. Patuloy pa ring sinusubukan ng Tagaltay na iparating ang hinaing nila sa nababaliw na diktador. Narito, nagbabala si Maria Prosakova, kinatawan ng State Duma ng Russian Federation mula Altai Krai na ang kakulangan ng diesel pagtanging magbenta nito sa mga magsasaka sa kanilang mga lalagyan at biglaang pagtaas ng presyo ay maaring magdulot ng sakuna sa supply ng pagkain sa buong reyon. Narito ang kanyang pahayag. Hindi alam ng mga tao paano anihin ang damo, kaya maaring maiwan ang ani sa bukid. Ang kampanya ng pag-aani sa mga agrikultural na rehiyon na yon ay talagang nasa panganib. Isa pang deputadong si Stepan Frontenko ay dati na nagsabi tungkol sa panganib at sinabing maaring tuluyang magsara ang buong agrikultura sa Irkutsk na reyon dahil sa kakulangan ng gasolina. Nagrereklamo ang mga magsasaka tungkol sa krisis sa reyon ng Volga, Central Chernozem at sa timog ng Rusya. Sa madaling salita, kulang ang gasolina ng mga magsasaka kahit saan. At uulitin ko lang, kasalukuyang panahon ng pag-aani ngayon pero talagang hindi nila ito maani. At hindi ito biro. Ganito kalaki ang problema para sa bansa. Ang Altai Krai ay nagbibigay ng halos 30% ng kabuuang produksyong agrikultural ng Siberian Federal District. Bukod sa kulang sa gasolina, may tagtuyot din. Ayon sa komisyon, ang ibang bukirin ay ituturing ng talo at bababa ng 30 hanggang 50% ang ani ngayong taon. Kahit ganito, hindi pa rin nila makolekta ang ani. Ibig sabihin, malapit na talagang mawalan na makakain ng mga Ruso sa reyong ito. Pero sinuportahan pa rin nila ang digmaan. Siguradong sigurado. Ibang laban naman ang sa dagat.
Matapos ang pagtugis ng mga Ukrainyano sa tagong armada sa Dagat Azov, sinabi ng mga Russian authorities na handa silang ilipat ang kargamento sa ibang ruta at hindi ito makakaapekto sa kanilang export. Paalala lang, isinara nila ang Don Azov Canal doon, o kung anuman ang tamang pangalan nun, dahil hindi na nila kayang mag-export ng mga produktong agrikultural doon gaya ng dati. Mas mahal at matagal ang paglilipat ng ruta ng kargamento na nagdudulot ng pagkalugi. Pag sinasabi ng gobyerno na walang epekto, kadalasan ibig sabihin ay may epekto na, at sa Kremlin ay naghahanap na lang sila ng paraan. Ang mahalaga, lahat ng narinig nyo ngayon ay hindi lang puro sunod-sunod na masuwerte lang na pangyayari. Formal nang binigyan ng Ukraine ng institusyonal na anyo ang sistemang ito. Noong Hulyo 10 nilagdaan ni Zelensky ang kautusan na lumihan ng command para sa pangmalayong malawakang impluensya sa Russia. At ngayon, sa pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine, ipinaliwanag nila kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito. Ganito ang diwa ng reforma. Lahat ng unit na sumusugod sa loob ng Russia gamit ang mga kagamitang pangmalayong pag-atake ay pagsasamahin sa isang command. Ito ay mga pangmalayuang drone na pang-atake, mga unit ng missile at mga pandagat na sistemang walang tripulante yung napapasunog ng mga tanker sa Dagat Azov. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Pagsasama-sama ng lahat ng kakayahan para sa malayo ang pag-atake. Sa iisang sistema ng pamamahala, magpapahintulot ito na lumipat mula sa mga hiwa-hiwalay na tumpak na pag-atake patungo sa isang nagkakaisang pangmatagalang estratehiya. Magbibigay ito ng kakayahan na sunod-sunod at komprehensibong tamaan ang pinakamahahalagang elemento ng militar at ekonomiyang potensyal ng kalaban na nakakamit ang epekto na hindi posible kung magkakahiwalay na ginagamit ang iba't ibang puwersa at kagamitan. Narito ang opisyal na listahan ng target ng bagong pamunuan, infrastrukturang militar, rutang logistiko at sentro ng pamamahala sa Rusya. Mga kumpanya ng complex na militar-industrial, pati pasilidad ng pagkuha at pagproseso ng langis na nagpapundo sa makinaryang militar ng Rusya. Ayon sa pangkalahatang tanggapan, ginawa ang desisyong ito bilang tugon sa mabilis na paglago ng operasyong malalimang pag-atake. Sa madaling salita, naging sobrang dami ng mga pag-atake sa Rusya, kaya kinailangan ng hiwalay na tanggapan para sa koordinasyon. Sa kabuuan, mula sa paisa-isang pag-atake, sistematikong binabaklas na ng Ukraina ang likurang bahagi ng Rusya. Mayroon ng ganap na himpilan, ganap na pamunuan, may estratehiya, may listahan ng mga target at ang mahalaga, may resulta. Madalas banggitin ng mga opisyal ng Rusya ang mga kinatatakutang sabihin ni Vladimir Putin. Sa Rusya, nagbabadya ang isang sakuna sa supply ng pagkain kasunod ng krisis sa gasolina. Dito ko natatapusin. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.